Hong Kong Escapade Part 1. Naimbitahan tayo ng Philippine Association of Hong Kong para kumanta sa kanilang Philippine Independence Day 2023 Gala Night Dinner sa Conrad, Hong Kong. And another show the next day on June 11 in cooperation with GMA doon naman sa may Chatter Road sa Central Hong Kong para naman doon sa mga OFWs. Sinama ko yung road manager ko na si Rog at yung 2.5 band. Nag-Philippine Airlines kami at ito na nga, kakaboard lang namin. Kulang-kulang merong mga 1 hour 50 minutes yung travel. Kaya may time pa naman manood ng movie. So ito pa-take off na at excited kaming lahat. Lalo na yung dalawa sa amin, first time makapunta ng Hong Kong. Ako siguro pang 6th time ko na yata ito papunta ng Hong Kong. The take-off was really smooth and we were all comfortable. Tapos yung process naman of yung going through immigration, wala naman kaming naging problema. As usual, pag Philippine Airlines, merong food served. Beef yung pinili ko and masarap naman. And here we are about to land sa Hong Kong International Airport. Ang usual experience ko naman with Philippine Airlines, very smooth yung landing. And this one was very smooth. Kumuha pala ako the day before ng Globe data for Hong Kong. Para din hindi na ako kumuha ng SIM doon pagdating sa Hong Kong. Parang mga 500 plus lang yata. Siyempre, hindi mawawala ang picture-picture. Naglakad lang kami, siyempre, lahat naman naglalakad papunta ng immigration ng Hong Kong. Kinuha na rin namin yung octopus card namin na binili namin through Klook. Sumakay kami ng speed train sa may airport papunta doon sa main lobby ng airport. Ang bilis ng train at hindi siya masyadong crowded. Pagdating namin ng main lobby, minit namin si Ilyas. Siya yung driver na hinire ng producer namin para pick upin kami sa airport at dalhin kami sa aming hotel. Yan si Ilyas and lo and behold, Mercedes-Benz ang aming van para dalhin kami sa aming hotel. Hindi ko in-expect na yung producer namin will give us such extras, no, na medyo luxurious. Like, ang ganda ng mga service namin. At dahil nga sakop ng Europe ang Hong Kong noon, yung mga driver nasa right side ng sasakyan. Ini-enjoy ko lang yung mga sides, no, kasi it's been a while since I last visited Hong Kong. 2013 yun. First time ko din makasakay ng Mercedes-Benz na van. Nakakatuwa lang. It was a little after lunch that time, so pagdating namin ng hotel, yung aming producer na sina Mr. Mark Yabut and team, pinag-lunch muna kami sa isang restaurant na ang sarap ng food. Ito seafood to. Ayan, intro muna ng banda, ng 2.5 band. Tapos here I had yung salmon dish nila. Ang sarap nito, promise. Crunchy on the outside, tapos super juicy on the inside. After that, pahinga lang ng konti, tapos nagpasyal-pasyal, syempre, na-miss ko tong Hong Kong. Para lang din ma-familiarize ako doon sa area kung nasaan kami. Nagstay pala kami dito sa may Courtyard by Marriott. Ang ganda ng lugar. Ang ganda ng room, ang ganda ng hotel. Ang napansin ko lang, walang swimming pool. So may mga hotels pala here na talagang walang swimming pools. I don't know the reason why, but sa mga nakakaalam, bakit kaya walang swimming pools yung mga ibang hotels dito? Kind and courteous naman yung staff. They know basic English naman kahit papano. Ito naman yung room ko, twin bed siya, twin sharing. So kasama ko dito yung aking road manager / assistant. It's a room with a nice view. Ayan, makikita niyo. Hindi ko alam kung how much tong room per night, but we stayed here for a week. Yung producer kasi namin yung nag-sponsor nito. Nung kinagabihan, nag-dinner lang kami sa labas kasi ang dami-daming mga restaurants naman sa labas sa pwedeng pagpilian. The very next day, namasyal lang kami kaunti sa mga nearby areas, no. Nag-walk lang kami para exercise na rin. Dito sa area na to, at least, no, malinis, maayos, at may disiplina yung mga tao sa mga pagtawid-tawid. Maayos siya, tsaka ang lapit niya sa mga transport terminals, no, like yung mga buses, tsaka yung MTR. Ito naman, sinundo na kami ng service namin from Courtyard by Marriott papunta sa Conrad Hotel para makapag-show the evening of that day. Ang ganda ng car namin, BMW. At ito, meron nga kaming mga pa-eme-eme, like entering, pero ang bigat ng mga pinto doon sa Conrad. Here we are at the holding area for me and the 2.5 band. Natutuwa nga ako kasi lahat kompleto. Yung producers namin, pinaghandaan talaga yung arrival namin. Merong pakape, merong pakain, lahat ang ganda ng alaga. So after namin mag-settle doon sa aming holding area, nag-soundcheck na kami for the show that evening. So yan si Ram and Jolo ng 2.5 band, making sure na maganda yung tunog namin later. So yung mga artists dyan and mga bands, no, familiar naman kayo with soundcheck. Kailangan talaga mag-soundcheck. Pang warm up na rin to for the show. And ito na nga, nagbihis na kami and it's almost showtime. Dinner siya,
Gala dinner siya, kaya naghanda kami mga bandang 6, tapos showtime ng mga 7:30. The show was a success, and after nga ng show, sinundo na naman kami ni Ilyas. Aba, Alphard naman yung ginamit na pangsundo sa amin. Ang ganda. Masaya kaming lahat kasi ang successful ng show. Ang sarap kantahan and pag-performa ng audience namin. Game na game sila. Siyempre, konting eme-eme pagdating namin sa Courtyard by Marriott. Para din mapakita na Alphard yung sasakyan namin. Automatic pati pagbukas ng pinto. Alam mo naman ako, taga-bundok, so walang ganyan sa amin dito sa Marikina. The 2.5 band and my road manager decided to go out pa that night. Ako kasi may show ako the day after, kaya kailangan ko talaga magpahinga. And here, you can see, sinusundo na kami ulit for my second show. This one, solo ko lang, hindi ko kasama yung 2.5 band to perform. As I mentioned earlier, it's a show for the OFWs of Hong Kong, and it's in partnership with GMA. Ito yung show na guest din si Ruru Madrid. So, doon sa aming holding area sa likod, nagkita kami ni Ruru Madrid. Sobrang kinakabahan ako dito kasi mag-isa lang talaga ako magpa-perform. -1 lang yung gagamitin. Pero full support naman yung 2.5 band tsaka yung producers ko from the Philippine Association of Hong Kong. Manunood silang lahat. At yan na nga yung arrival ko doon sa likod na part ng Chatter Road where the venue is. And ang warm ng welcome sa akin ng mga tao doon. Mga co-performers and some are from the production. Siyempre hindi mawawala ang picture-picture with all of them. Parang sabik na sabik sila makakita ng Pinoy na galing Manila na artist.